Taong 2022, unang naipanalo ng United Bangsamoro Justice Party, ang partido ng Moro Islamic Liberation Front, ang administrasyon ng Cotabato City. Pero nitong 2022 midterm elections, mas lumakas at lumawak ang kanilang impluensya dahil naipanalo nila ang Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, kabilang na ang maraming bayan sa Special Geographic Area. Nabigo ang mag-asawang sina incumbent Maguindanao del Sur, Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato at dating Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Mangudadato laban sa mga manok ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP ng Moro Islamic Liberation Front. Sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, tinalo ni dating Talayan Mayor Dato Ali Midtimbang si incumbent Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato. Ang kanyang running mate, si Ustad Hisham Nando, anak ng yumaong MILF at Bangsamoro Wali, ay nanalo rin kay dating Mama Sapado Mayor Benzar Ampatuan sa pagkabisig gobernador. Nanalo rin ang kandidato ng UBJP na si dating Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato bilang congressman sa Lone District ng Lalawigan sa isang mahigpit na labanan kay incumbent Congressman Muhammad Tong Paglas. Marami kong balak gagawin. Pero ang totoong yung mangyari ba? Hindi yung haka-haka lang. Sikapin natin na makipagtulungan tayo sa BARM pati sa national. Ang top priorities natin, among the others, is related sa improvement of education, sa peace and order, sa mga moral governance na makipagtulungan ang Maguindanao province with the programs of BARM sa ating probinsya. Dito na ako, inshallah, na makapagpupunan ng maayos lahat ng programa ko, lahat ng 8-point development agenda ko, dadalhin ko yan. Sa lalawigan ng Maguindanao del Norte, nagwagi ang mga kandidato ng UBJP na sina dating Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura at incumbent Dato Bla Sinsuat Mayor Marshall Sinsuat na landslide laban sa mga katunggali. Nanalo rin si Bay Dimple Ibrahim Mastura ng Lakas Party bilang congresswoman para sa Maguindanao del Norte kasama ang Cotabato City. Tinalo nito si dating congresswoman Bay Sandra Sema ng Partido Federal ng Pilipinas. Parehong inendorso ng UBJP ang dalawa at ang kanilang laban ay isang free zone. Tapos na po ang election, kaya po ang gawin natin ay let's reconcile. Ang election naman ngayong yung kakampi natin bukas katugali natin. Galian ng election. Iniisip ko na kailangan kung ano yung sinabi natin doon sa kampanya dapat magawa natin dahil malaki ang pagtitiwala ng ating mga kababayan. Yes po. Dito po sa Cotabato City, alam niyo naman po na final ko na po ang Lone District of Cotabato City nung 19th Congress. Ngunit hindi nga po tayo napagbigyan dahil nung 19th Congress po ni isang new redistricting wala pong napagbigyan. So i-refile po natin ang Lone District of Cotabato inshallah for this 20th Congress. Ang mga mangudadato, Sinsuat, Midtimbang at Mastura ay dating magkaalyado sa Family Alliance na dating lumaban sa mga kandidato ng UBJP. Ngunit 2025 midterm elections, nabuwag ang alyansa matapos sumali sina Mastura at Midtimbang sa UBJP at naging kandidato nito para sa pagkagobernador. Samantala, sa Tawi-Tawi, nananatiling balwarte ng UBJP ang lalawigan matapos manalong muli ang kanilang mga kaalyadong gobernador at vice-gobernador. Ang mag-amang sina Governor Ismael Sali at Vice Governor Alshed Sali. Landslide ang re-election bid laban sa tambalan ni dating Congresswoman Ruby Sahali at Algarad Lipae. Ang kanilang kongresista para sa nag-iisang distrito ng probinsya, si Dimzar Sali, ay nanalo rin. Sa Basilan, natalo ang kandidato ng UBJP para sa pagkagobernador na si J. Hataman Saliman sa kanyang tiyuhin na si dating Autonomous Region in Muslim Mindanao, Governor Mujib Hataman. Si J ay anak ng outgoing Governor Jim Hataman Saliman na siya namang nanalo
bilang vice-gobernador ng probinsya laban sa kaalyado ni Mujib na si Alzad Satar. Nanalo rin ang kandidato ng UBJP para sa kongresista sa nag-iisang distrito ng Basilan, si Yusuf Alano. Sa Lanao del Sur, natalo ang mga kandidato ng UBJP sa mga incumbent officials mula sa Lakas Party. Tinalo ni incumbent Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. si Fiat Macarambon ng UBJP. Ang kanilang kandidato para sa vice-gobernador, si Marjani Mimbantas Makasalong, dating miyembro ng Bangsamoro Parliament, ay natalo rin. Tinalo rin ni incumbent Congressman Zia Alonto Adjong si Aborfan Haji Omar ng UBJP para sa unang distrito ng Lanao del Sur. Ang parehong sitwasyon ay nangyari sa pangalawang distrito, kung saan nilampaso rin ni incumbent Congressman Yasser Balindong si Rehan Lau ng UBJP. Sa Marawi City, nanalo ang kandidato ng Lakas Party para sa pagkaalkalde na si Sharif Zain Gandamra laban kay dating City Mayor Pre Salik ng UBJP. Si Sharif ay anak ni incumbent Mayor Majul Gandamra na nanalo bilang vice-alkalde laban kay Anwar Marabur ng UBJP. Bumawi naman ang UBJP sa Cotabato City. Nahalal muli si UBJP Bet Mayor Muhammad Bruce Matabalaw laban sa kanyang vice-alkalde at dating kaalyado sa UBJP na si Butch Abu na kalaunan ay lumipat sa partido ng Lakas Siap matapos niyang hamunin ang ikalawang termino ni Matabalaw. Si Abu ay anak ni dating Vice Chairman ng MILF Political Affairs na si Gadsali Jaafar. Ang vice-alkalde ng UBJP na si Johair Maadag at ang kanyang buong slate ng mga konsehal ay nanalo rin sa lungsod. Sa isang mensahe mula kay BARM Interim Chief at UBJP Secretary General Abdul Rauf Sami Gambar Makakua, hinimok niya ang kanyang mga kasamaan sa partido na magpakumbaba at magpakita ng pakikiramay sa mga natalong kandidato. Ayon naman kay MILF at UBJP Chairman Ahod Murad Ibrahim, handa silang makipagtulungan sa mga naging karibal sa politika upang maisakatuparan ang mga pangarap ng mamamayan na maprotektahan ang mga nakamit ng prosesong pangkapayapaan at matiyak ang inklusibong paglago ng sambayanan. Para naman kay MILF at UBJP Vice Chairperson Mohagger Iqbal, hindi pa tapos ang laban. Maaring pinatahimik lamang umano ang mga armas, ngunit ang tunay na laban daw ngayon ay nasa pagtatag ng mga institusyon ng Bangsamoro Region para sa kaunlaran ng pangkalahatan. Mula sa Cotabato City, ako si Ferdinand Cabrera, Rappler.